It was black all over. There was a distant sound. Someone's calling her name and the soft sobbing when Gianna regained consciousness. Pero wala siyang makita dahil madilim ang paligid. What is this? Tanong niya sa sarili. Am I dead? That suffocating feeling, which she experienced when underwater, was still there. Is she really dead? Ang huling naalala niyang nalulunod siya dahil napulikat siya at nawalan ng hininga sa ilalim ng tubig habang hinahanap si Vier. Bigla siyang napabalikwas ng bangon at sakalang bumaha ang liwanag sa paligid. Mahapdi ang kanyang mata nang magmulat siya ng mata at ang sumalubong sa kanya ay ang puting kapaligiran at ang matapang na amoy ng gamot. Agad naman siyang nilapitan na nag-aalalang mukha ni Sadie na halata sa mukha na wala pa itong tulog. Gianna, mabuti naman at gising ka na. Ginagap nitong kamay niya at marahang hinaplos ang kanyang pisngi habang malamlam ang matang nakatitig sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ko labis na nag-alala sa'yo. You were asleep for 2 days. Hindi pa nakatiis ay maingat siya nitong niyakap. Gianna, I was so scared when I saw you drowning at nang hindi ka pa rin nagkamalay. Ang buong akala ko ay hindi nito maituloy ang sasabihin pero naintindihan ito ni Gianna. Gamit ang kamay na walang swero, ginantihan niya ito ng yakap. Wala pa rin siyang lakas dahil pakaramdam niya ay binugbog ang katawan niya. Naakma siyang magsasalitay para yung sirang plaka na gasgas at papaitang kanyang lalamunan. Sadie, si Vier, pinilit niyang magtanong kahit na nahihirapan. Mas gusto niyang malaman ang kalagayan ng anak kaysa alalahanin ang kalagayan niya. Pinakawalan siya ni Sadie at umupo sa kanyang tabi. Nawala ang lambing sa mukha nito at napalitan niyo ng galit nang binanggit niya ang pangalan ng anak. He is safe now. Nakita siya ni Helios pero may tama siya sa balikat. The operation was successful, but he drank a lot of seawater and he had to remain in the ICU. Sadie gritted his teeth after talking. His expression was so dark that the storm started brewing. Agad na nag-init ang sulok ng mata ni Gianna nang marinig ang sitwasyon ng anak. Kahit nahihirapan ay pilit siyang bumangon. Help me, Sadie. Pakiusap niya. I want to see my son. Sadie looked at her helplessly. Gianna, nahihirapan itong magdesisyon lalo nang makita kung gaano kamiserable ang itsura niya. It's down now at hindi pa oras ng visiting sa ICU. Huwag kang mag-alala kapag oras na ng pagbisita ay dadaling kita kagad sa kanya, okay? But how can a mother's heart settle like this? Labi siya nag-aalala nang malaman ang pagkawala nito at nang makita itong itinapon sa dagat at wala siyang magawa, ay halos madurog ang kanyang puso. Magiging kalmado lamang siya kung makita niyang anak kahit na ano pa man ang kalagayan nito. Hinawakan niyang kamay ni Sadie at hinayaan ang luha na pumatak sa kamuling nagmakaawa dito. Please, I want to see my son. Marahang nagpakawala ng hininga si Sadie at yumuko upang kintalan siya ng halik sa noo, saka ito tumayo. Wait here. I'll ask someone. Hinaplos ng hinalaki nitong kanyang pisngi para pahirin ng luha. Gianna responded with a soft smile. Thank you. Muling yumuko si Sadie upang magkalapit ang kanilang mukha. There is no need to say thank you between us. I love you, okay? Muling nangilid ang luha sa pisngi ni Gianna saka tumango. Her throat was so bitter because she was holding her cries. How could she be so lucky to have a man like Sadie? Every minute, her man shows her what a good person he is. Hindi itong masamang Sadie Monroe na tulad ng inaakala ng iba, tahimik at puno ng pangungulila sa anak niyang naghintay sa pagbabalik ni Sadie at hindi nagtagal ay bumalik itong may tulak-tulak na wheelchair. Kasunod nitong doktor na tila mataas ang respeto sa lalaki. Tahimik na napailing si Gianna. Did he threaten the doctor? Mukhang nababasa ni Sadie kung anong iniisip niya, kaya yumuko ito at bumulong sa kanyang tenga. Don't worry, I didn't do anything to him. Makahulog ang bulong nito. Gianna felt bad. Ayaw naman niya na may madamay na inosenteng tao dahil lang sa kapritsyo niya. No, hindi kapritsyong silipin ng anak niya, kaya hinayaan niya si Sadie na buhatin siya nito at iupo sa wheelchair. Kasunod ng doktor ay lumabas sila ng kanyang private ward upang puntahan si Vier sa ICU. Hindi yun kalayuan sa ward ni Gianna at nasa kaparehong floor lang din. Bago pumasok ay pinasuot na muna sila ng protective gear at tinulungan siya ni Sadie lalo na't wala pa siyang lakas. Tumaba ang puso ni Gianna sa pag-asikaso sa kanya ni Sadie at lalo pa niyang naramdaman ang lumulobong pagmamahal dito. Hindi na rin niya kaya kung maghiwalay pa sila nito. Nakahanda ng puso niya sa pagpasok nila sa loob pero nang makitang anak na nasa harapan at nakaratay sa hospital bed, ay kaagad na nadurog ang kanyang puso.
Pilit ang pinipigilan ng sarili na huwag umiyak at tinaplos ang braso ng anak. Sa loob ng ilang araw na hindi niya ito nakita, ay kagad nang nangangayat ang kanyang anak pero halatang paglaki ng tiyan nito marahil sa maraming tubig dagat na nainom. May benda rin ang balikat dahil sa tama ng baril. Vier, anak, mahinang tawag niya sa garalgal na boses. Agad siyang inalalay ni Sadie at puno ng pagsuyong hinaplo sa likuran. Ngunit kahit na anong pagtawag ni Gianna sa anak, hindi pa rin to nagigising. Ilang minuto lang silang nagtagal at dahil kailangan na rin nila na umalis si kagad ay walang nagawa si Gianna kundi hayaan si Sadie na itulak siya nito pabalik sa kanyang kwarto. Nakasunod pa rin ang doktor sa kanila. Na-check na muna si Gianna bago umalis nang silang dalawa na lang ang natitira nilak ni Sadie ang pinto at umupo sa tabi niya sa kama. What if the nurses do their rounds? Tanong niya sa paglock ni Sadie sa pinto nang tignan niya si Sadie sa seryosong mukha nito ikinataas ng kilay niya. Did something happen while I am unconscious? Bagamat ang focus niya kanina ay severe, habang pupunta sa ICU hindi pa rin nakawala sa sulok ng kanyang mga mata ang mga pagkalat ng tauhan ni Sadie lalo na sa harap ng ICU. Kaya sigurado siyang may hindi magandang nangyari. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sadie at pinaliwanag sa kanyang lahat na ipinagpasalamat naman niya dahil hindi siya nito hinayaang nasa dilim. Habang nasa isla tayo ay sinugod ng tauhan ng vice ang mansyon ng inyong magulang sa pagkakalang nandun si Vier. Mukhang hindi nila nakuhang balitang nasa islang anak natin. Agad na binalot ng kaba ang puso ni Gianna sa sinabi ni Sadie. What? Kumustang mga magulang ko? Ang mga kapatid ko? Hinawakan ni Sadie ang kamay niya at mahinang pinisil para pakalmahin siya. Huwag kang mag-alala, maayos na silang lahat. Nagkataong nandun ang pioneer ng organisasyon mo sa mansyon ng iyong magulang. Nang mangyari yung pagsugod, bagamat halos kabuuan ng mansyon ay nawasak. Dahil sa bomba ay safe naman silang lahat. I'm sorry kung pati pamilya mo minadamay sa gulo ko, Gianna. Kaya ako kinuha ang anak natin sa magulang mo ay dahil na ayaw ko na madamay sila. Walang pusong mga kalaban ko. Kahit na inosenteng tao, handa nilang idamay at makuha lang si Vier. Kitang-kita ni Gianna ang pagsisisi sa mukha ng lalaki, kaya isang malamlam na tingin at simpleng ngiti ang iginawad niya dito. We are Vier's parents. Huwag mong akuin ang lahat, pareho lang natin gustong protektahan ng anak natin. Let's protect him together until the end. Okay? Sadie nodded and wrapped her in protective embrace. Habang nasa ospital na natili sa tabi niya si Sadie at hindi siya iniwan. Umaalis lamang ito kapag bumibisita ang kanyang pamilya. Kapag may mga importanteng dokumento sa opisina ay dinadala ito ni Sentel upang papirmahan ito. Bumubuti ng lagay ni Gian at ganun din ang anak niya. Ngayong araw ilalabas na ito sa ICU at gusto ni Gian ng iisa lang sila ng ward. Pero kagad na sumang-ayon si Sadie bagamat alam nang naghihimutok lang ito dahil hindi siya nito masasolo. Sa huli iisa lang din sila ng ward ng anak at masaya naman si Sadie dahil magkakasama na silang tatlo. Mabilis ang naging recovery ni Vier at sa tulong ng makabagong technology ay hindi na bloated ang katawan nito at hindi tulad noong araw na nalunod ito. Ayaw ni Gianna na magkaroon to ng trauma sa dagat o sa pool pero inassure siya ni Sadie na magiging maayos lang ito dahil ito nang bahala. Ang isa pang inaalala ni Gianna ang pamilya niya lalo na't inaayos pa rin ng mansyon ng mga ito. Bagamat merong rest house ang ito sa Tagaytay ay ayaw namang mamalagi ng mga to doon dahil malayo mga to sa mga apo kaya sa bahay ito ng kanyang Tito Frederick pansamantalang nanirahan. At hindi rin nagkulang sa ipinadalang bodyguard si Sadie para proteksyonan ng mga to. Kahit papano payapang loob ni Gianna habang nasa ospital. Baby, I have to leave for a while. May importante lang akong asikasuhin. Umangat ang tingin ni Gianna nang marinig ang paalam ni Sadie. Gabi na tulog na rin si Vier kaya mahinang usapan nila para hindi magising ang bata. Saan ka pupunta? Nagtatakang tanong niya. Ito ang unang beses nagpaalam sa kanya si Sadie. Naalis nang mula nang mamalagi ito sa ospital. Ginitian siya ng lalaki at kinintala ng mabilis na halik sa labi. You will know when I get back. So wait for me, okay? Naguluhan man ito mango si Gianna. May tiwala naman siya sa lalaking babalik ito kaya hinayaan niya ito. Marahan siyang niyakap ni Sadie sa kamuling sinakop ang kanyang labi para sa mapusok na halik. Na maghiwalay ang kanilang labi nagniningning ang matang tumingin si Sadie kay Gianna. Masuyo niyang hinaplo sa mukha ng babaeng pinakamamahal niya. I am so happy that my years of stalking and waiting for you have finally paid off. I love you so much, Gianna. Namamaos ang boses sa sabi niya. Punoy ng sinseridad at pagmamahal na humaplo sa puso ni Gianna. Ngumiti ito pabalik at gamit ang kamay na walang swero hinaplos ang kanyang mukha. So my stalker fell in love with me, ha? Biro nito, what if I tell you that I fell in love with my stalker too?
Malapad na ngumiti si Sedit, muli siyang niyakap ng mahigpit, pero maingat para hindi siya masaktan. I will take care of you, Anvier. From now on, wala nang kalabang mangistorbo sa atin. Nakangiting tumango si Gianna. Mukhang alam na nito kung anong dahilan kung bakit siya aalis. Go ahead then. Iligpit mo na lahat ng kalat na mistorbo sa pagsasama natin. Tumaas ang sulok ng labi ni Sadie sa nakitang kaseryosohan sa mukha ni Gianna. Ah, his lover is a badas. Hindi ito mangingyemeng patayin ng sinumang balakid sa pagmamahalan namin. Aniya sa isip. Isang mapusok na halik muli ang iniwan niya kay Gianna bago tuluyang umalis. They confessed and Sadie knew this was not the best confession he made, but he would make up for it after all the ships his enemy did to him. Alam niyang hindi ang vice-presidente ng organisasyon ang pinakautak ng paghihimagsik sa kanya. Hindi niya na kailangang magsayang ng maraming brain cells dahil alam na niya kung sinong mastermind. Pagkalabas sa Sadie ng private ward ng kanyang mag-ina ay kaagad na dumilim ang kanyang mukha. Ang kaninang malamlam at puno ng pagmamahal na tingin ay ginawat niya kay Gianna at sa kanyang anak ay napalitan ng galit at paghihiganti. Pinapangako niyang pagbabayarin niyang taong gustong manakit sa mag-ina niya para lang kunin sa kanyang posisyon bilang presidente ng kanilang organisasyon. Bantayan niyo silang mabuti. Kapag may nangyaring masama sa kanila, ay ihanda niyo ng buhay niyo para ialay sa leon ko. Pagbabanta niya sa mga bantay na nakahilera sa labas ng pasilyo. Copy, boss. Sabay-sabay na tugon ng mga to. Tumango si Sadie sa kamalalaking hakbang na lumabas ng ospital. Ang tanging kasama niya sa kotse si Moreno. Ang alalin niya kapag hindi available, si Helios, lalo na't nagpapagaling pa yun ngayon. Dumiretso si Sadie sa mansyon ng kanyang Lola Clemens. Ang ina ng kanyang ina. Ang kanyang Lola Clemens ang isa sa matatag na kanilang organisasyon at ngayon tumatanda na ito ay sakalang ito sumang-ayon sa naging desisyon niya na i-wash out ang dating gawin ng organisasyon at bigyan ng liwanag. Bagamat nagsimula sa dirty money ang organisasyon nila mula sa pagbenta ng droga, kidnapping at human trafficking, sa pupumuno ni Sadie nag-invest na sila ngayon sa iba't ibang negosyo. Hindi mabilang sa magkabilang daliri ang branch ng kanilang hotel and restaurant, bukod pa sa wine businesses. Sadie's newly built company also expanded into communication and 5G devices, kaya lalong napabilib sa kanyang Lola Clemens. Ang problema nga lang, ayaw ng mga taong kasapi ng organisasyon ang magpagpabagong ginawa niya kaya siya inatake ng mga to, lalo ng taong pinaghinalaan niyang pinakalider ng lahat. Kahit na gabi na'y gising pa rin ng matanda nang dumating siya. Agad naman siyang hinatid ng bodyguard sa opisina ng matanda na lumawak ang pagkakangiti nang makita siya. Sadie, mabuti naman at dumating ka na, yumuko si Sadie bilang pagbati sa matanda. Nung araw na sinalakay ang isla, pinatawag na siya ng kanyang lola dahil may sasabihin daw ito sa kanya. Pero dahil sa nangyari sa kanyang anak at kay Gianna, hindi siya makapunta dahil ayaw niyang iwan ng mga to sa ospital. Forgive my rudeness, Chairman. I have a very important matter to tend to. Paghingi niya ng tawad, nanatili sa pagkakayo ko, mahinang natawang sinagot ng kanyang lola. Apo, stop calling me that. Sa tingin mo ba talaga hindi ko alam kung anong nagtatali sa'yo? Isa sa rules ng organisasyon ay bawal mag-asawa kapag hindi pa natutupad ang misyon ng kanilang organisasyon. Pero may anak na si Sedit, yun ang ginamit ng kalaban para i-question ang credibility niya bilang presidente. Lola, kahit na nang gawin nila, hindi ko itatakwil ang aking magina. He said firmly, tulad ng pinangako niya ay Gianna, paglalaban niya ang kanyang magina. Silly child, may hinang tawa muli sa kanyang narinig. Come here. Tumayo siya ng tuwid si Sedit, dahan-dahang naglakad sa kanyang lola. Bagamat halata ng edad sa mukha ng matanday, kitang-kita pa rin sa mata nito kung gaano to kabagsik na lider at walang kinatatakutan. Sadie, kailan mo ipapakilala sa akin ng apo ko, ha? Tuloy na walang takot sa mukha ni Sedit na palitan ng tuwa. Kinuha niyang kamay ng kanyang lola at masuyong ginagap. Soon po, lola. Kapag nakalabas na sila ng ospital, ay ipapakilala ko na kagad sila sa inyo. Tumangot-tangong matanda. Mula sa drawer ng mesa, may kinuha ito at binigay sa kanya. Ikaw na may pinakamalaking share sa organisasyon ngayon at halos ikaw na rin nagmamay-ari nun. Wala kang dapat ipagalala dahil nandito lang ako palagi sa likod mo at handang sumuporta kahit na sino pang gustong kumalaban. Makahulugan ang tingin nito. Tumango si Sedit, nagpasalamat dito. Ilang minuto pa siyang nakipagkwentuhan sa kanyang lola bago lumabas ng mansyon para bumalik kay Gianna. Pero hindi na siya nakabalik sa ospital dahil ilang sasakyan ang humarang sa daraanan niya habang nasa daan siya pabalik ng ospital. Napangisi si Sadie nang makitang mga sasakyang nakaparada sa harapan ng sasakyan niya. Mukhang hindi na talaga makakapaghintay ang taong ito na kunin sa kanyang pinakamataas na posisyon na organisasyon at kahit nasa lugar siya, nasako pa rin ng chairman, ay hindi ito natatakot na harangan siya. Boss,
Tawag sa kanya ni Moreno. Wala sa boses nito ang kaba. Heist, napaismi si Sadie. Ang plano niya pagkatapos makausap ang Lola Clemens ay dumiretso sa kanyang hideout kung saan nakagapos ang tauhan niya na pinagkatiwalaan niya kay Vier pero naging traidor. Isa pa naman ito sa inaasahan at pinagkakatiwalaan niya, lalo na sa pakikipaglaban. Dahil hindi niya may tatangging magaling ito, kaya nga hindi ito kagad nahuli ng team ni Zentel. Dahil sa liksi at tila palos nitong kilos. Go back to the hospital and warn Zentel. Alam na niyang gagawin sakaling hindi pa ako makakabalik. Utos niya. He unbuckled the seat and prepared to open the car door when Morena called him in a defiant voice. Pero boss, alam niyo rin na, hindi ko kayo pwedeng iwan. Tsk! Matalim ang mga matang tinignan nito ni Sadie. Are you doubting my skills? Huwag kang mag-alala. Kaya ko sarili. That guy wouldn't hurt me. Pagkasabi nung bumaba ng sasakyan si Sadie, tuloy nang iniwan si Moreno. Magbilis naman itong pinandar ang sasakyan at nag-reverse para dumaan sa ibang daanan para iwasan ang 4 na sasakyang nakaharang. Sadie put his hands on his pocket while calmly looking at the man who was also looking at him calmly. Nagkatitigan sila pero ni isa'y walang lumapit. The distance between them was only 5 meters and no more than that before the underlings beside that man pulled out their guns and pointed them at Sadie. But Sadie, he remained calm. Hand me the decree, malamig ang boses na sabi ng lalaki. Sa pagkakataong ito ay kumilos ito upang lumapit sa kanya na nakatutok ang baril. Mahinang napatawa si Sadie pero walang kasamang tuwa ang tawa na iyon, kung hindi galit. You really think I will just hand it over because you asked me to? Mababa ang boses sa sagot niya kahit na ilan pang baril ang nakatutok sa pagmumukha niya. Hindi siya nakitaan ng takot. He will deal with whatever danger there is as long as he can finally give his family peace. Huwag matigas ang ulo, Sadie. Alam mo kung anong kaya kong gawin sa'yo. Ang akala ng lalaki matatakot siya sa pagbabanta nito pero nagkibit lang ng balikat si Sadie. Nagkinalungkot na mukha nito sa galit. Huwag mo ubusin ang pasensya ko, Sadie. Alam mo kung anong kaya kong gawin sa iyong ina. Malakas sa tumawa si Sadie na tila ba hindi kilalang sinasabi nito. Father, spare me this bullshit. Kahit na ano pang sabihin mo, hindi mo ko madadala sa mga ganyang paninindak mo. Did you forget about it already, ha, Father? Lalong dumilim ang mukha ni Bremon, ang ama ni Sadie. Yes. What you read was right. Sadie's father coveted his position ever since his grandmother passed it to him. Ngunit kahit na anong gawin nito ay hindi nito makuha-kuha sa anak ang pinakamimiting posisyon. Dahil tanging si Clemens ang natitirang buhay sa organisasyon ng may hawak ng decree na siyang magsasabi kung sinong karapat-dapat na mamuno. Dahil ito rin ang may pinakamalaking shares ay walang laban ng ibang shareholders dito. Kahit pa na ipagsama lahat ng shares ng iba, hindi pa rin sapat para patalsikin si Sadie. Lalo pat merong isang shareholders na kakampi si Sadie. Sadie hated his father, obvious to the core of his bones. Bata pa lang siya, inabandona na siya nito para sa bago nitong pamilya. Hindi yun nakayanan ng kanyang ina, kaya ito ngayon na nakakulong sa asylum. Pero dahil bata pa lang si Sadie nang mangyari ito, at ang kanyang lolo't lola ang nagpalaki sa kanya wala na siyang alaala tungkol sa kanyang ina. Kaya tulad ng sabi niya sa kanyang ama, ay wala siyang pakialam kung ano man ang gusto nitong gawin. Pero kapag si Gianna at Vier ang kinanti nito, hindi siya mangingyameng pasabugin ang ulo nito. Kahit ito pa ang kanyang ama. Huminto ang kanyang ama sa tapat niya at itinutok sa noo ang dulo ng baril. Don't think that I couldn't kill you right now. I can end you with a single bullet. Tumaas muli ang sulok ng kanyang labi. Stop yapping. Let's end this once and for all. Biglang dumaling ang kanyang mukha, sabay tabig sa kamay ng ama at pinuntiri ang pulsuhan nito para mabitawan ng hawak na baril. Agad niya yung sinalo sa kasunod-sunod na pinaputukan ang 4 nitong tauhan na hindi makahuma dahil hawak niyang amo ng mga ito. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na baliwala sa akin kung sino ka, Sadie? Kaya mo ba talagang patayin ang sarili mong kadugo? Asik ng kanyang ama. Hindi ito nagpumiglas o nanlaban mula sa pagkakahawak niya. Dahil nakatutok pa rin ang baril na naagaw niya sa sentido nito. Lahat ng kasama nitong tauhan ay natumba, pero hindi pa rin kampante si Sadie. His father is a conman. Hindi ito lumalabas ng sapat na ang tauhan na kasama. There should be some more henchmen lurking in the shadows. Sadie roamed his eyes around but it was too late when he saw a flash hiding somewhere. Hindi siya nakaiwas na isang balang tumama sa kanang balikat niya at nabitawan niyang hostage. There was a sniper. Alam niyang hindi siya papatay ng mga to dahil nasa kanya pa rin ang importanteng dokumento. Pero hindi niya may papangako kung anong mangyayari sa kanya sa kamay ng mga ito
lalo na't mula sa kung saan ay nagsulputan ang iba pang tauhan ng kanyang ama at pinalibutan siya.